Sabi natin ang mga preparation ngayong linggo para sa gagawing trillion peso march. Okay? At mag-update tayo kung anong bago at syempre meron tayong itatanong dito sa ating idol, isang bayan convener and law professor si Attorney Howard Calleja. Attorney, magandang araw po, idol. Magandang umaga, Dennis. Magandang umaga sa mga tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Okay, ano munang kompleto, nakalagay doon sa headline ko kanina, all systems go, attorney. All systems go. Kung nakita nyo, kahit si tawag dito si Cardinal Ambo, no, Cardinal David, nag-iimbita para sa November 30 at nagkaroon nga ng misa atong 23, no, kahapon dito sa EDSA Shrine, kung saan binanggit ulit yung ating paanyaya sa ating mga kasamahan, kababayan na talagang galit na galit o ayaw na dito sa corruption at talagang may gusto ng accountability, transparency at good governance. So, sabi ko nga, inclusive naman, lahat naman yan preparado para magsisimula tayo sa 10 o'clock sa EDSA People Power Monument, kung saan magkakaroon ng misa ng alas 10. Pero bukod doon, before that, marami magtitipon-tipon at siguro magmamarcha papunta nga sa People Power Monument at magsisimula nga ng 10 o'clock sa misa, and then magtutuloy-tuloy yan ng isang programa hanggang hapon na po yan, buong hapon po yan hanggang siguro late in the afternoon, depende po. Nung last po tayong nag-usap, ang last na question ko po nun, attorney, ilan ho yung mga grupong nagbigay interest para kayo'y samahan dyan sa gagawin po ninyo sa November 30? Nadagdagan ho ba, attorney? Opo, sabi ko nga sa iyo, Dennis, maraming grupong gustong sumama. Alam mo, Dennis, maraming grupo naman at saka maraming tao naman na talagang suyang-suya na galit sa corruption, no? Siguro nagkakaroon lang ng difference, depende sa gustong output. Katulad, meron tayong mga kababayan, kasamahan na galit din sa corruption, pero humihingi ng pagbitiw ni Pangulong BBM at ni Sara. Sila yung mga ibang grupo na I think sa Luneta sila gagawa. Pero sa aming grupo na nasa EDSA, hindi naman kami hihingi ng pagbitiw. Alam mo, Dennis, yung pagbitiw, kung ang papalit lang, pareho lang, parehong sistema, pareho ring korap, pareho ring dinastiya, hindi rin naman magbabago yung ating pamamalakad. Kaya nga ang sabi natin, ang gusto natin ay accountable. And yung accountability, hindi haka-haka. Kailangan may ebidensya. So, ang gusto natin, where the evidence leads, whether it is kamag-anak ba yan, kaibigan, o senador ba yan, or kung anong posisyon sa gobyerno, dapat yan managot, makulong, at ibalik yung kinuha sa bayan. At sana nga, magbago na tayo, magkaroon tayo ng transformation, magkaroon tayo ng pagbabago sa sarili at sa ating gobyerno. Oo, kasi as we monitor now, attorney, alam ko naman na minomonitor nyo rin ito. Doon sa 16 na ipapa-aresto, 7 na daw yung na-aresto at yung iba daw po nagsesend ng interest para sumuko. Ito sa mga nangyayari na ito po ay okay sa inyo, pabor sa inyo, attorney? Opo, Dennis, pero kita mo ang mga nahuli, mga maliliit na, kumbaga, mga mga small fry, di ba? Yung small fish. Kumbaga, mga dilis. Sabi ko nga, attorney, kanina, nung nagsimula kami sa Ronda Pilipinas, sabi ko, kaya ito'y maging babala dun sa mga empleyado ng gobyerno dahil kayo, ito nakakasuhan na ito, may paper trail ito, attorney, di ba? Ito may mga pirma kayo, naging bahagi yung opisina ninyo para itong susunod, yung mga wala, sa totoo lang naman, attorney, yung mga talagang malalaking isda na sinasabi natin ay walang pirma. Talagang wala kang makikitang personalidad nila doon sa proseso. Ang malungkot dito, Dennis, sasabihin na sinusunod lang yung trabaho nila. Yan. Pero siguro paalalahanan natin na unang-una sa trabaho, isusundin natin yung legal na trabaho. Yun. Hindi yung mag-uutos sila, tapos susunod ka na lang, di ba na kung legal o illegal, no? Oo. Number one. Number two,
gusto ko nga sana makita yan. Kunyari si Saldico nasa abroad. Dapat yan pabalikin na. Yan ang simulang big fish, no? Although baka hindi pa natatapos sa kanya, no? Tapos kung makikita natin, yung ibang kasamahan niya sa korporasyon ng SunWest, lahat din at large, nakatakbo. Meron pa mga red notice para doon sa iba dahil parang wala sa Pilipinas. So, tingin ko kasi yun din ang hinihingi natin sa ICC, sa Ombudsman, sa Sandigan, na bilis-bilisan. Kasi kita mo, Dennis, sa tagal ng panahon, ilang buwan na ito, nakakatakas talaga sila. At kung meron silang means, bilyon-bilyon yung kanilang nakurakot, talagang may paraan sila para magtago labas ng Pilipinas. Kaya kung mas mabilis sana, sana mapigilan na ito na sana yung mga nandito hindi na umalis at hindi na, kumbaga, mahuli na sila at the soonest possible time. Ito bang pagkatapos nitong November 30, if I may go forward, Attorney, ay meron pang susunod? Sigurado naman yan na, Dennis, kung tuloy-tuloy naman to, nandiyan pa rin yung, kumbaga, yung mithiin ng Pilipino na ituloy yung ating laban. Pero kung paano ang laban, siyempre alam mo naman yan, in anything, kahit kayo sa radyo, pagkatapos ng malaking pagtitipon, mag-uusap-usap kayo, magtitipon-tipon kayo ulit, mga grupo, para tingnan, parang may debriefing kung anong mangyayari kung meron pang susunod. So, siguro tingnan natin kung anong mangyayari November 30 and then after that, mag-uusap-usap ulit yung mga leader niyan at titingnan kung ano pa ang susunod na hakbangin. Pero sa ngayon, mahirap sabihin, pero I'm sure yan ay marami pang mangyayari. Pero kung ano man yan, siguro tingnan natin after November 30. Oo, hindi naman yan bago mag-Pasko o during Pasko, wala namang ganon na rally. Meron tayong party, pamaskong party para sa atin natin. Siguro, Dennis, meron tayong salo-salo pang-party, no? Pero alam mo, sabi ko nga, kailangan yung ating pagbabago, hindi ito mamatay on November 30 kasi hindi naman ito one-time, big-time lang. Kung naalala mo, meron tayong ginawa September 21. Akala nila one-time, big-time lang yun. May sumunod, meron pa itong November 30 na gagawin natin. At marami pang kasi nga sabi natin, hindi tayo bibitaw sa ating pagbantay, hindi tayo pipigil, hindi tayo hihinto, hindi tayo magsasawang kumatok. Kaya nga sabi ko nga, tuloy-tuloy po ito in what form or manner, whether it's a rally, whether it's a protest, whether it's a statement, tignan po natin kung anong mangyayari after November 30. Paki-educate mo nga ako o kami, Attorney, paano ba ito? Kung hindi part ng paper trail ito, mga big fish na pinag-uusapan po natin, kung sino man sila, paano po tatayo yung kaso nun? Okay na ho yung mga testimonya? Yung mga testimonya po, malinaw po yun. Basta the testimony is hindi po siya hearsay. Ibig sabihin, kunyari sinabi na, ito po binigay ko, inabot ko sa bahay ni X o ni congressman o ni senator o ni secretary. Siguro naman, obvious naman. Dennis, kung bahay mo yun, kahit di mo tinanggap yung bahay mo yun, di ba? Oo, tama. Hindi naman tatakas yung bahay, Attorney, no? Hindi naman ata tumakbo yung maleta mag-isa, no? Di ba? Pero siguro, kung hindi naman kanya, dinala mo yun, siguro pwede niyang ibalik kung hindi naman talaga kanya. Di ba? Pero kung hindi naman binalik, alam na natin kung saan napunta yun. Ngayon, kung sasabihin na mo naman, ito ibinigay ko kay Dennis para kay Howie. Pwede kong tanggihan. Hindi ko naman inutusan si Dennis At wala namang dumating sa akin. So, depende po sa circumstances. Depende po rin sa salaysay. Kaya nga sabi ko, kailangan let us go where the evidence leads. Himayin po natin ang mahusay yan. At kung saan man umabot yan, sa matibay na ebidensya, doon po tayo patutungo. Whether it's kaibigan, kamag-anak, kakilala, or whatever, kailangan yan managot. Ang malinaw ngayon, Attorney, ay meron na kahit papaano na nangyayari dahil meron na nga kinakasuhan at isa ho ito sa mga ipinangako ni BBM na may makukulong ngayong bagong magpasko, Attorney. Tama po, Dennis. Kaya nga sabi natin, tayo po bilang sa grupo ng Isang Bayan, nasasayahan na meron ng movement. Although sabi ko nga, pinapaalala natin na yung movement, although meron, sana bilis-bilisan. Kasi parang napakakonti. Kasi ito, Dennis, kung titignan mo, Mindoro case lang. Pero isang project lang. Baka may iba pang project sa Mindoro na hindi pa natin alam. Number one. Number two, meron yung Bulacan na issue. Yung kina Alcantara, at saka kina Hernandez, etc.
Meron din yung Quezon City, yung mga, di ba, may mga personalidad pa ngayon, mga sikat pa ngayon nandyan sa Quezon City. Meron pa rin yung sa Bicol, meron pa rin yung 51 billion ni Pulong sa Davao, sa Mindanao. So, marami pa rin po tayong titingnan. Kasi nga, sabi na rin nga ni Yusek Bernardo, ito po systemic. Buong maraming nangyayari, hindi lang isolated sa isa o dalawang probinsya o city, pero maraming nangyayari all around. Kaya kailangan bilis-bilisan kasi otherwise, sabi ko nga, baka naman tumakas o kung hindi sila tumakas, yung mga property o yung mga pera, naitakas na rin. Paano pa natin kukunin yung pera? Diba? Kasi importante, sabi ko nga, Dennis, na hindi lang sila makulong at managot, importante na yung perang kinuha sa bayan, maibalik. Ang sabi ko nga, dapat may batas tayo, hindi lang ibalik, dapat may interest pa at mas malaki pa yung ibalik sa bayan. Diba? At sabi ko nga, doon lang natin malalaman pag nakuha natin ang mga, kumbaga, punot dulo ng mga rason na ito, ng mga scheme or tawag dito, ng mga agenda nito, kailangan yung magbago tayo at hindi na maulit sa ating bayan itong ganitong kinamumuki o kinasusuklamang korupsyon. Paano ba yan, attorney? Yung pagsauli ng kinuha nila, yan ay admission of guilt, hindi ba? Ay, in our law, hindi yung settlement is never an admission of guilt, no, sa ating lalo na batas. pagkausap nila ang gobyerno. However, sa ating batas, merong forfeiture yan. So, malinaw naman yan. Kung yung nakuha mo, hindi naman sapat sa iyong pag-aari o sa iyong kinita, pwedeng i-forfeit yan. O kung mapatunayan na itong pag-aari mo, galing yan nga sa korupsyon o galing sa flood control o kung anumang project yan, pwedeng kunin yan, pwedeng i-forfeit yan ng ating gobyerno. Example na nga, yung kay Diskaya na kinuha yan, not because napatunayan na nakaw yan, pero napatunayan na walang papeles yan na pumasok sa Pilipinas. So, yan under sa Bureau of Customs dahil pag-violate ng customs law yan ng pagkuha. So, ang gusto lang natin nang makuha yan, makita natin na maibalik sa kaban ng bayan yung mga pera o kinita mula dyan sa mga kotse na yan. Oo, pahabol na tanong mula sa aking kaibigan. Your thoughts daw po, yung pagkawala po daw ng mga ilang miyembro ng gabinete. Well, sa akin, kasama po yan. Kasi nga, kung sabi mo nga, Dennis, kung sila nababanggit o nasasabi sa flood control, tingin ko kailangan talaga imbestigahan. At sinabi na rin ni Presidente na sabi nga niya, kahit siya, open siya sa investigation. So, we welcome all of this reshuffle. Pero siguro, paalalahanin din natin si Presidente kung siya naman ay nakikinig. Hindi lang naman tayo dito, Dennis, no? Dalawa lang dito. Tama. Pero siguro, kung talagang seryoso siya, talagang siguro yung pagbalasa sa gobyerno, tingnan niya na may merit yung pupunta, hindi lang po loyalty kasi meron na lang siyang 2 years. So siguro kung gusto niya magbago, mas maganda kumuha siya ng mga ibang personalidad outside of his loyal followers but only on merit. Kasi alam mo, dyan tayo magpro-progress kung makita natin na ang mga tao natin loyal sa bayan, hindi loyal sa tao. Dapat yun ang tignan natin. Loyal sa Pilipinas at meron silang kwalifikasyon na magsilbi at maglingkod sa bayan. Yun. Okay, sa linggo po kami special coverage, attorney, ha? Mag-ingat po kayo kung ano man ang inyong gustong ipadala o isabihin sa mga tao. Ang DWIZ News po ay naka-open para po sa mga impormasyon na i-share po ninyo. Salamat, Dennis. At yun na nga, sabi ko, mula 10 o'clock, tuloy-tuloy po yan. Buong hapon, buong umaga. So, makita-kita po tayo November 30 dito po sa EDSA People Power. Makita-kita po tayo. Dennis, hahanapin kita doon. At makita tayo doon. Maraming salamat, attorney. Ingat po, ingat po. Salamat po. Isang bayan convener and law professor si Attorney Howard Calleja.